nakakatulong po ito sa karamihan na mahilig magpatunaw ng mga alahas sa mga alahero para baguhin ang kanilang alahas. Ang gawin niyo po para hindi po kayo maisahan, o malamangan, dahil lamangan naman ang may alam, sa inyong alahas, ito po ang aking payo sa inyo. Lamang ang may alam. Magandang gabi po sa inyo, mga idol, mga kaibigan ko, dito po sa ating channel, More Than Treasures. Kumusta po tayong lahat? Nawa po ay nasa mabuti po tayong kalagayan at ligtas sa anumang sakit karamdaman. Bago po tayo magpatuloy, shout out po sa ating isang masugid na taga-subaybay kay Lito the Explorer. So, siya po yan. Shout out sa iyo, idol, at mabuhay po kayo. Sa video po natin ito ay pag-aaralan natin, sasagutin ang katanungan ng dalawa nating taga-subaybay. Bali, dalawa po ito na nagtanong sa atin. Ano po? Ang sabi po ng isa, Idol, hingi pa ako ng advice, okay lang po ba ipatunaw ko gawing singsing yung 3 pirasong kwintas ko na Saudi Gold? Kasya na raw yun sa isang singsing. 500 daw ang bayad sa labor, kaya lang may nagsabi sa akin, bumababa daw ang gold kapag tinunaw at pinagawa na bagong alahas. Ano po ang advice nyo? Sana mapansin nyo, idol. Thank you. So, yan po yung katanungan ng isa po nating taga-subaybay. At may isa pa. Ano po? So, sa katanungan mong yung idol, sa iyong request na yan, ay makakakuha ka po ng idea kung ano ang dapat mong gawin sa iyong mga alahas. Dito sa pangalawang katanungan ng ating taga-subaybay, kaya ito ay pinagsama ko ang inyong katanungan. Bukod sa magkakaroon ka ng idea dito, bibigyan ko pa po kayo ng tamang advice. Ang sabi po ng pangalawa, tanong ko lang po, idol, sana mapasin nyo, bakit yung singsing ko may tatak na 916, malaki, na isasangla ko ng 42K sa pawn shop, mabigat, solid, pero tumaba ako, ay pinabago ko sa mag-aalahas na may pwesto. Kailangan daw tunawin para magawang bago. Kailangan daw tunawin para magawang bago. Pero nang matapos na, sinubukan ko isang ayaw na tanggapin, masyado daw mababa. Kaya binalik ko sa pinagawan ko. Ang sabi ay kaya daw bumaba dahil pinadaan ulit sa apoy. Totoo po bang bumababa ang ginto kapag inapuyan? Thank you, idol. So, dito tayo sa unang tanong. Ang sabi niya, shoutout po sa inyong dalawa, mga idol, hindi ko na kayo papangalanan. Ang sabi po, Idol, hingi po ako ng advice, okay lang po ba ipatunaw kung gawing singsing yung 3 piraso kong kwintas Saudi Gold? Kasya na raw yun, sa isang singsing, 500 daw ang bayad sa labor, kaya lang may nagsabi sa akin, bumababa daw ang gold kapag tinunaw at pinagawa na bagong alahas. Ano po ang advice nyo? Sana mapansin nyo, idol. So para po sa akin, ang sabi niya dito ay okay lang daw po ba na ipatunaw niya yung kanyang 3 pirasong kwintas. Ang tanong ko po ay ilang gramo ang isang kwintas. So kung iyan po ay, kasi ang pinakamahina pong gramo ng kwintas, mga 5 gramo. Ano po? Pag 1 gramo sobrang nipis po nun. So ipagpalagay natin 3 gramo o 5 gramo. 3 piraso yan. Okay? 3 piraso yan na pagpalagay na natin 18K. So 3,000 po ngayon ang gramo ng 18K. 3 plus. Ano po? Kapag yan ay 5 gramo, 15K na po kaagad yan. Tapos ipagagawa mo naman na singsing, ipapatunaw mo. Ano po? Kung ako sa iyo, total nagtanong po kayo sa akin, kaysa ipatunaw mo ang iyong alahas, yan po ay marami na, bumili ka na lamang ng bago sa pawn shop. Ang gawin mo, ibenta nyo po sa bentahan ng alahas na mataas mag-appraise ang inyong alahas na putol. Okay? At kapag naibenta nyo po yan, sisiguraduhin ko po sa inyo, kung halimbawa kinuha ng 2.8 na mamimili, kasi siyempre dapat may tubo, kaya mo pong bumili ng original na
singsing sa pawn shop. May tatak na, gawa pa ng gold smith. Kasi yung sabi niya na may nag-advise daw sa kanya na kapag pinunaw daw po ang alahas ay bumababa kapag pinadaan sa apoy. Ang totoo po niyan, kapag ang isang ginto ay pinadaan sa apoy o lalong pinunaw, lalo pong tumataas ang ginto, nagiging dalisay. Bakit? Dahil ang ginto ay dinadalisay sa pamamagitan po ng apoy. Bakit? Dahil pag tinutunaw po ang ginto, humihiwala yung mga tanso o silver na lahok niya. Ang natitira ay purong ginto. Ngayon, paano po bababa ang ginto mo kapag pinadaan sa apoy? Ibig sabihin, hindi po totoo na bumababa ang ginto kapag pinapadaan sa apoy. Ngayon, bakit nga bumababa? Sasagutin po natin maya-maya yan. Ito pa po yung pangalawang tanong. Ang sabi niya, tanong ko lang po idol, sana mapansin nyo, bakit yung singsing ko may tatak na 916? Pag sinabi po kasing 916 at original, yan po ay equivalent of 22K. Yan po ang code number ng 22K, ang 916. Malaki na isasangla ko ng 42,000 o 42K sa pawn shop, mabigat, solid. Pero nang tumaba ko ay pinabago ko sa mag-aalahas na may pwesto. Kailangan daw tunawin. So, yung kanyang alahas, nung siya ay tumaba, pinabago niya sa mag-aalahas. At ang sabi ng mag-aalahas, kailangan daw tunawin. Siyempre naman, paano mo mababago yan kung di mo tutunawin? Ano po? So, kailangan daw pong tunawin. At para magawang bago, pero matapos na sinubukan ko, isang ayaw na tanggapin. Masyado daw mababa. Nung matapos daw pong tunawin at gawing bagong singsing, ano po? Ay, ayaw na daw pong tanggapin sa pawn shop nung kanyang subukan muli isang Kasi dati naisasangla po niya ng 42,000 o 42K. Mabigat, solid gold, 22K. Ngunit nang ito daw po ay patunaw niya para baguhin dahil nga siguro tumaba, gusto palakihin para masuot niya uli, natural tutunawin. Nang ito daw po ay magawa na ulit na singsing galing sa tunawan, sinubukan niya daw pong dalhin sa pawn shop. Ayaw nang tanggapin ng pawn shop. Bakit daw po? Dahil daw po ay sobrang mababa na raw ang kanyang alahas. Ano po? Kaya ang ginawa niya, sabi dito, ay ibinalik niya po sa dating gumawa o binalik niya po sa nagtunaw o nagbago o gumawa ng kanyang singsing. Ang sabi, kaya daw bumaba dahil pinadaan daw ulit sa apoy. Totoo po bang bumababa ang ginto kapag inapuyan? Thank you, idol. So, ito po ha. Take note po ha. Meron siyang 22K na gold alahas. Suit niya. Na isasangla niya po ng 42,000. Tumaba siya. Pinabago niya sa mag-aalahas. Siyempre, kailangan nga namang tunawin. Ngunit ang kanyang ipinagtataka, bakit po nang ito ay matunaw at mabago, gawin ulit na singsing, ibinalik niya po sa pawn shop. Di natin alam kung bakit niya sinangla, baka nangailangan or sinubukan niya lang. Nang ibalik niya po sa pawn shop, ayaw na pong tanggapin ng pawn shop. Bakit? Dahil daw po sobrang baba na ng kanyang ginto. Sabi ko po sa inyo kanina, ang ginto ay mas lalong dumadalisay, tumataas, kapag iyan po ay pinadaan sa apoy o tinunaw. Bakit? Dahil nga po, nawawala o humihiwala yung mga dumi, yung mga tanso or silver sa gold at ang natitira ay pure gold. Kaya tumataas. Ngayon, bakit po bumababa ang ginto kapag ang iyong alahas ay pinagawa mong bago sa mag-alahas, pinatunaw mo? Doon sa nagtatanong noong una, advice niya po, kung dapat daw po bang ipagawa yung kanyang 3 kwintas na isang singsing. Makakakuha ka po ng idea dito sa pangalawa. Yung kanyang 22K nang ipatunaw niya, ipagawa niyang singsing, bumaba po at ayaw nang tanggapin sa pawn shop. Ito po ha, sarili kong karanasan. Yung mga vlog ko po sa 8K, 9K, 6K, ano po, 8K, yan po ay hindi gawa ng mga goldsmith. Kalimitan pong gumagawa niyan ay mga alahero sa kanto, sa palengke, sa pwesto, saan dyan. Iyan po ay ginagawa nila. At bakit po lumalabas yan? Katulad nga po ako, yung nagtanong, ano po, 18K, pinatunaw niya. Nung magawa, bumababa.
hindi po apoy ang may dahilan kung bakit bumaba ang iyong ginto. Dahil ang ginto ay pinadadalisay sa apoy. Sino ang may dahilan bakit bumaba? Yung gumawa ng alahas mo. Dahil ang magagaling po na platero, kaya po nilang pataasin, kaya po nilang mapababain ang iyong alahas. Bigyan ko po kayo ng example. Siguro mga 7 years, ang nakakalipas. Ako ay may singsing. May singsing po ako na plain. Siyempre, alahero ako eh. Ito po ay 18K. Opo. Hindi pa po kasi ako vlogger noon, kaya hindi ko na iba-vlog. 18K po ito. Ngayon, nabili ko po ng buo yan, plain. Sabi ko sa kanya, gawin mo nga itong singsing de la mesa. Pag sinabing de la mesa, mga panlalaki, yun ay 5 gramo na 18K talaga. Ginawa niya, binantayan ko po. Alam niyo po nang matapos na, naging 10K na lang. Kasi alahero ako po ay asayer, bagamat hindi po ako platero, kasi ang platero gumagawa ng alahas, nagtutunaw. Iba naman po yung asayer, magaling mag-asay, sila magaling magtunaw, magaling magtimpla. So nang ipagawa ko po, hindi ko po akalain na ako ay tataluhin pa niya, dahil kapwa naman kami mag-aalahas, may pwesto po siya. Hindi na lang ako umimik, pero ang totoo po niyan, kaya po bumababa ang alahas na ginto ay dahil po pinabababa ng manggagawa ng alahas para po yung iyong gintong mataas ay maitabi niya, maibenta niya po ng mataas, pinapalitan po nila ng mababang pilatis ng ginto. Kaya po doon siya nagtanong kung advisable po ba na yung 5 niyang kwintas o 3 kwintas niya ipagawa niyang singsing. Ito po ang ko sa iyo, ang payo. Okay? Kung gusto mong hindi ka po masindikato, subukan niyo po. Timbangin nyo yung inyong gintong kwintas. May timbangan po ng ginto. Meron mikis po sa akin kung paano magtimbang ng ginto. Abangan nyo po. Isusunod ko pong video yan. Titimbangin nyo po yan. Ang advice ko po sa inyong nagtanong, napakaganda po ng tanong na ito. Makakatulong po ito sa karamihan na mahilig magpatunaw ng mga alahas sa mga alahero para baguhin ang kanilang alahas. Ang gawin niyo po para hindi po kayo maisahan, o malamangan, dahil lamangan naman ang may alam, sa inyong alahas, ito po ang aking payo sa inyo. Timbangin niyo po ang inyong alahas. Doon po sa 3 kwintas, timbangin niyo po. Abangan niyo po yung ating vlog. Isusunod ko po ito sa isang araw. Yung may nag-request po sa akin kung paano gumamit ng timbangan. Timbangin niyo po kung kaya niyong patimbang. Pag nakita niyo po kung ilang gramo, i-take note niyo po. Halimbawa, yung 3 piraso mong kwintas ay 10 grams. Tapatin mo po yung alahero. Sabihin mo sa kanya, iyan ay tinimbang ko at ako may timbangan. Sabihin mo, 10 gramo. Pangalawa, ipaasay niyo po ang inyong alahas sa magaling at trusted niyo na alahero kahit po magbayad kayo. Halimbawa, kahit sa pawn shop, paasay nyo lamang po. Kaya lang sa pawn shop po, parang SOP nila. Hindi po sila nagsasabi ng K ng ginto. Maliban siguro kung alahero ka din. Pero maghanap pa na lamang po ng alahero sa mga pwesto. Bayaran nyo po. Babayaran po kita sa abala. Paki-mention mo lang o paki-asay nyo po itong aking alahas. Okay? So sasabihin niya po sa iyo, kung sinabing 18K, take note nyo po yan, 18K. Pumunta po kayo sa gawaan. Boss, sir, paggagawa ko tong alahas ko, ito ay 10 gramo, ito ay 18K. Gusto ko pagkatapos nito, 10 gramo pa din yan at 18K pa din yan. Magkano ang labor? Yan po ang banatan dyan. Kasi pag ganyan po ang ginawa nyo, magdadalawang isip or hindi kayo kayang dayain ng mag-alahas. Ako na nga pong alahero na isahan pa eh. Di po ba? Kaya lang, siyempre, hindi na po ako nakipagtalo sa maliit na bagay. Ngayon, kung gusto mo, ay sabihin mo sa kanya, kailangan walang mababago sa K at timbang ng aking alahas. Makikita nyo po, sisingilan ka po niyan ng mataas. Bakit? Wala po silang makikickback doon sa mga alahas mo. Ibig sabihin, hindi sila makakabawas sa alahas mo. Sa timbang, kasi 10 gramo halimbawa yung kwintas mo. Ang gagawin po niyan, wala pang 10 gramo. Marami po tayong karanasan yan. Baka nga po sa susunod, balikan ko yung mag-aalas na yun dahil vlogger na po ako ngayon eh.
sesekretuhin ko siyang magpagawa ko ng alahas sa kanya. Pero ito po ay binabahagi ko sa inyo. Total kayo naman ay nagtanong sa mga mahihilig magpatunaw ng alahas. Ulitin ko po sa inyo, benta nyo na lang yung mga scrap yung alahas sa mga trusted na buyer. Or kung hindi man, ulitin ko po sa inyo, timbangin nyo at ipaasay nyo. Ngayon, magtapatan kayo ng manggagawa ng alahas. Para po, kung kayo man ay lokohin niya, may habol po kayo dahil alam nyo po na kung anong K at ilang gramo ang iyong alahas. Lagi po nating pakatatandaan mga kaibigan, mga idol, pagdating po sa usapang ginto, iba po ang ginto. Kaya nga po ginto ano po, lahat po ng mga taktika ng mga alahero. Ako po ay alahero, sinasabi ko nga po sa inyo, ang ginto kaya kong paputiin, ang ginto kaya kong paitimin, ang ginto kaya kong punasan kahit makapal na ginto. Putol-putol po yan. But never ko pong ginawa kailanman sa aking mga naging customer. Ang katuwiran ko, kapag ibebenta sa akin at akin, mabibili ko sa tamang usapang presyo, hindi ko po kailangang gumapit ng mga dirty tactics para lamang po makuha yan. Kaya paalala po ulit sa inyo, sa mga gumagala, ginto pilak, pag hindi nyo ibebenta ang inyong alahas, huwag nyo nang pahawakan para lang ipagyabang nyo, huwag nyo na pong pahawakan. Ngunit kung ibebenta nyo, bantayan nyo po yan. Okay? So doon po sa katanungan ng ating kaibigan, nawa po ay nakatulong tayo sa inyong dalawa. Shoutout po sa inyo. Hindi po advisable para sa akin na ipatunaw nyo ang inyong alahas na mga scrap para lamang po gawin ulit isang alahas. May isa pa, doon pumunta po kayo sa jewelry store, pumili kayo ng alahas na gusto nyo, alokin nyo ang may-ari o ng tindahan ng alahas, sabihin nyo, ma'am, sir, pwede po bang isosop ko ang aking mga scrap na alahas dito sa kwintas mo o singsing mo, bracelet mo na kursunada ko. Magkano po ang idadagdag ko sa inyo? Yun lang. Ano po? Titimbangin yun. Pwede po bang timbangin? Pag timbang, baka nga mas mabigat pa yung ano mo eh. Baka nga sila pa magdagdag sa iyo pag malaki ang o marami ang iyong scrap eh. Di ba? Iba po kasi ang may alam sa alahas. Pag mas marami pa yung scrap mo, baka ikaw pang dagdagan nila. Baka sabihin sa iyo, o sige, kumuha ka dalawa o isang sheet na. Dahil sa dami ng iyong scrap. Nawa po ay nakatulong tayo. Sa mga bagong dating, pakisubscribe, like, and share ang ating video. Sa mga may katanungan, comment po kayo sa ating comment section. See you on my next video. God bless po. Lamang ang may alam.